Good news naman sa mga commuter dahil magagamit na bukas ang 5 bagong istasyon sa Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Abe, gaano kaya kabilis ang biyahe? Alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Bukas na magsisimula ang operasyon ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapasinaya nito. Bukas ng alas 5 ng umaga, subukan ninyo at makikita nyo napakaginhawa kumpara sa traffic na nararanasan natin araw-araw. Sumakay ang Pangulo sa tren at dinaanan ng 5 bagong istasyon na idudugsong sa Baclaran Station. Mula sa pinakadulo nito na Dr. Santos Station sa Parañaque, kasunod ang Ninoy Aquino Avenue Station. Ang PTEX Station, dito nakadikit na mismo ito sa mismong PTEX para sa mga babiyahe pa probinsya. May walkway para tumawid papunta ng PTEX. MIA Station na malapit na sa Domestic Road at NAIA Terminal 2 at ang Redemptorist Asiana Station na malapit na sa opisina ng Department of Foreign Affairs kung saan nag-a-apply ng passport. Nasa lampas 10 minuto lamang ang itinakbo ng biyahe at kada 4 na minuto raw ang dating ng mga tren. Ito yung 4th generation train set ng LRT at ito yung klase ng mga tren na aandar doon sa LRT Phase 1 ng LRT Cavite Extension starting tomorrow. 45 pesos ang dulo-dulong pamasahe mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque. At kung yung extension lamang mula Redemptorist hanggang Dr. Santos, 20 pesos lamang ang pamasahe. 4:30 ng umaga ang first trip tuwing weekday at alas 5 naman tuwing weekend at holiday. Alas 10 at alas 10:15 naman ang last trip sa weekday at mas maaga lamang ng konti tuwing weekend at holiday. Tinatayang 80,000 na mga pasahero ang kaya nitong isakay araw-araw o katumbas ng 6,000 mga sasakyan sa kalsada. Especially during the Christmas season, as you mentioned, sigurado mapapabilis yung mga biyahe nila. Kaya nga ang mga parokyano ng LRT excited na. Mas malapit kami doon. Mas malapit na? Kaya mas less na yung travel time sa jeep. Mas makakamura at mas di na jahe sa biyahe. Hindi na hindi na magta-traffic yung mga ganon. Nakabinbin naman sa ngayon ang 3 pang istasyon, isa sa Las Piñas at 2 sa mismong Cavite dahil sa issue sa right-of-way o lupang dadaanan ng train system. Pero pagtitiyak ng LRMC at DOTR, tatapusin nila ang proyekto. To complete a 12-kilometer extension, so up to Bacoor. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Cabagan sa Isabela dahil sa matinding pinsalang iniwan ng magkakasunod na bagyo. Nakauwi na ang ilang residenteng naunang lumikas. Pero problema ang dinatnan sa mga binaha nilang bahay. Mula sa Ilagan City, nakatutok live si James Agustin. James? Mel, naging maganda na yung panahon dito sa lalawigan ng Isabela kaya pinayagan na makauwi yung mga residenteng nagsilikas. May ilang mga taniman naman ng mais, lubog pa rin sa baha. May basahan ka ba dyan? Balot ng makapal na putik ang bahay at mga gamit ni Aling Diseria sa Ilagan City, Isabela matapos sa magkakasunod na pananalasa ng bagyo. Ngayon lang daw siya nakauwi matapos ang 4 na araw na pananatili sa evacuation center. Talagang pulo talaga ng putik ito dito, sir, kasi sobra-sobra yung tubig na dumarating sa bahay namin. Kaya hirap na hirap ka ako ngayon. Hindi pa makahanap buhay yung mga anak ko dahil nga itong baha. Nakauwi na rin si Michael na ikinarga sa kariton ng mga naisalba niyang gamit. Maglikas pa lang ng gamit sa kalagang baboy o manok. Hirap na. Paano pa kaya pag ibabalik? Tapos ganito pa yung mga basura na kuwan ng mais, mga kahoy-kahoy na galing na naiaanod dito sa... Sa Barangay Bagong Bayan, makapal na putik din ang iniwan ng pagbaha sa bahay ni Alma. 2 beses na raw nalubog sa tubig ang kanilang bahay nitong nagdaang bagyong Christine at Nika. Ang hirap, sir. Nakakapagod na lumikas, maghakot ng mga gamit, ganun. Mas babalik, maglilinis ng talagang mahirap, sir, talagang buhat ko namin dito, sir. Hanggang ngayon mistulang ilog pa rin ang ilang taniman, pero ang isang tulay sa Ilagan City hindi pa rin madaanan. Ang bayan naman ng Cabagan, nagdeklara na ng state of calamity noong Martes
dahil sa naging epekto ng sunod-sunod na bagyo. Pinakanapuruhan ng sektor ng agrikultura na umabot sa 22 million pesos ang pinsala. Karamihan po kasi sa mga naapektan yung mga magsasaka natin. Sa barangay Casibarag Sur, may mga tanim na mais na lubog pa sa baha dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Ang 2 hektaryang maisa ng pamilya ni Roel na ilang linggo pa lang naitatanim, wala na. Inutang lang daw nila ang puhunan nito. Napakahirap kasi siyempre 2 beses nang naba yung pananim ng tatay ko. At siyempre mag-umpisa naman sir sa una. Ganon din ang maisa ni na Caroline. Kung tutuusin talaga napakahirap sir. Lalo na kung puro utang yung namin, yung pinagkukuhanan, siyempre madadagdagan pa yung utang namin. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds, ng mga abono. Samantala, nakabukas pa rin yung 2 spillway gate ng Magat Dam at patuloy yung pagpapakawala ng tubig nito. Yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng latest showbiz happenings, walang iba, kundi ang kasalo natin sa chikahan sa Balitang Hali, Mare, anong latest, Aubrey Carampel. Aubrey! Thanks, Vicky! Happy Friday, chikahan mga kapuso! Nabusog sa suporta ng fans at sa sarap ng local delicacies ang youngest Pinoy pop group na Cloud7 sa Gensan. Game na game namang nagpasaya ang iba pang kapuso at sparkle artist sa isang game park sa Laguna. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Di lang pambata, pang young at heart din ang tinaguriang pinakamalaking game park sa Santa Rosa, Laguna. Bukod sa arcade games, mayroon ding bowling, billiards, archery, table tennis, basketball, at golf. Isa sa mga unang nakapag-enjoy dyan ang mga kapuso artists gaya ni na Prince Carlos at Sean Vesagas na nag-basketball pa. Napakasaya, napaka-enjoy lang. Kunya, pagod ka na, diretso ka na, kakain ka. Hindi rin nagpahuli si Sparkle's XOXO member Lyra Mikolob na nagbigay ng super fun performance. Matapos magpasaya sa entablado, sumali pa siya sa KTV session. Ang event, hosted by the energetic 24 Oras Game Changer segment host, Martin Javier. Ang daming sports na isinama at saka mga activities dito na talagang may enjoy ng mga tao dito sa Santa Rosa. Sobrang saya today. Wala ring mapaglagyan ng excitement at kilig ang mga Kapuso fan na dumagsa sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall of Gensan sa General Santos City. Isa sa mga nagpasaya ang youngest Pinoy pop group na Cloud7 na kinabibilangan nila Lucas, Johan, Cairo, Egypt, Migs, PJ at Fian. Natuwa po kami. Ang daming generals na naghihintay sa amin. Ang grupo, marami ring natikmang delicacy tulad ng ipinagmamalaking kinilaw na tuna. Especially yung doon, yung fish nila. Basically, ang sarap po ng kinilaw dito kasi wala po yun sa Manila eh. Dito lang po yun sa Gensan lang po. 4, 5, 6, we are Cloud7. Thank you, Gensan Rainbows! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. May malalim na hugot ang tampok nating innovation ngayong gabi na nabuo dahil sa personal experience ng isang person with disability. Ang kanyang dinevelop, saklay na komportableng gamitin sa pagko-commute. Tara, let's change the game at alamin ang features ng Nano Crutch. Ang saklay na ginagamit bilang mobility aid ng mga kababayan nating may leg disability. Ni-level up, ginawang mas komportable, sleeker, at mas compact. Meet the Nano Crutch. Innovation ng 40-year-old na si James Camacho. Ang proyekto, malapit sa puso ni James bilang isang polio survivor na gumagamit na ng saklay simula pagkabata. Yung mga negative experiences ko sa paggamit ng mobility assistive devices. Siguro yung gift ni God sa akin as an artist,
Parang doon ko na-apply ngayon to create smart mobility assisted devices. Ang usual na saklay daw kasi, hindi transport-friendly. Pero ang talagang nagtulak sa kanya, ang naging experience niya nang lumipad pa abroad. Yung regular crutches, usually ganito yung nangyayari sa akin. Pag sasakay ka ng tricycle, FX, or jeep, lagi nakaganyan, nakabalandra. Yung first eureka moment ko talaga nito, nung nag-travel ako abroad. Dahil yung saklay ko, tinali nila to eh. Tapos parang nilayo nila sa akin. So it was really difficult. For a person with disability, gusto mo, mabilis kang makatayo, makagalaw. Kaya noong 2016, sinimulang idisenyo ni James ang Nano Crutch. At sa tulong ng suporta ng DOST TAPI, nakabuo si James ng prototype nito. Mga kapuso, hawak na natin ang prototype ng Nano Crutch. Gawa po siya sa aluminum at stainless steel. Talagang ang naging goal dito nila Sir James ay yung comfortability at syempre being commute friendly. Meron lang siyang push pin. Ipupull nyo lang siya. Ayan, tapos maglalak na siya dito sa dulo. Itong feature sa taas ang pinaka-interesting para sa akin dahil nakikita nyo ang itsura niya. Ano itsura niya? Para siyang handle ng maleta. Meron siyang push button dito para ma-adjust yung handle. Napakadali. Ito pong Nano Crutch kayang mag-handle ng up to 150 to 200 kilos. Last National Heroes Day, in partnership with media personality Angie Mead King, nabiyayaan ng Nano Crutch ang 50 disabled AFP members. Target ni James na ma-release ang Nano Crutch sa publiko by next year. Na would bring back hope sa mga tao na may kapansanan na alam mo yun, that hindi sila napag-iwanan in terms of innovation. Meron pa rin nag-i-innovate to somehow alleviate and help them. There you have it mga kapuso. From his own personal experience, nakagawa si James ng innovation, makakatulong at magagamit din ng iba pang may leg disability. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Naghahanda ang Bicol at Eastern Visayas sa posibleng direktang pagtama ng Bagyong Pepito. Dahil posibleng maging super typhoon, hanggang 3 metrong storm surge ang inaasahan ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ramdam sa 2 araw ng pila sa hardware na ito sa Catanduanes ang pangamba ng marami sa palapit na Bagyong Pepito. Pero nagsilbi rin itong tagpo ng pagtutulungan. Dahil dito hindi binebenta kundi pinamimigay lang ang mga plywood at pako para makapaganda ang marami sa bagyo. Sa bayan ng Bira, maaga nagsilikas ang mga residente. Habang sa lalawigan ng Sorsogon nagpatupad na ng curfew. Sa Del Gallego, Camarines Sur, itinali ang mga bubungan at itinaas ang mga bangka sa mas ligtas na lugar. Habang sa Giwan, Eastern Samar, binalaan na mga taga-coastal waters sa posibleng storm surge. Isa kasi yan sa mga banta sa Eastern Visayas, pati sa Bicol Region, Calabarzon. Binanggit yan ng Pag-asa sa briefing nito sa Pangulo. Ito rin po ang ating babantayan, ang storm surge na maaaring umabot ng more than 3 meters. It seems to be a significant one because if we're talking about 3 meters, that's almost 1 floor. So kailangan talaga nating abisuhan ang mga LGUs. Iniutos ng Pangulo ang mandatory evacuation partikular sa Eastern Visayas, Catanduanes at Quezon. 200,000 tao ang tinatayang maapektuhan nito ayon sa DILG. O sa ngayon, yung lakas niya ay 3 meters. Pero kung lalo pang lumakas, ang madadagdagan pa yan ng at least 1 metro o 2 metro. Lalayo sila sa dalampasigan ng kasing taas o mas mataas na sa projected height ng storm surge. Dahil nakaka-6 na bagyo na sa nakalipas sa mahigit 3 linggo, lalong apektado ang agrikultura na una nang naapektuhan ng nagdaang El Nino. Kaya kailangan dagdagan ng importasyon ng bigas sa susunod na taon. We will import close to 4.5 million tons. Like 3.9 tayo last year. Of course, we'll do everything to control the price of all the food, especially all of those products that have been damaged or destroyed by the series of typhoons that have come. Tiniyak ng pamahalaan na nakapwesto na mga supply na pang-rescue, pagkain at iba pa mga pangangailangan ng mga magsisilikas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.